Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Sachpa, bilisan mo. Malapit nang lumabas ang bata. Sachpa, kaya mo yan. Ulitin mo pa. Huminga ng malalim. Binabati kita, kambalang anak mo. Sa likod ng tenga may dalawang maliit na nunal. Ito ay tandang swerte. Ilalagay ko muna ang bata sa isang tabi. Magpahinga ka muna ng maayos. Ito ang dalawang cute na bata para sa'yo. Ibenta mo sila ng malayo hanggat maaari. Nabuntis ng walang asawa. Ang pamilyang An ay hindi maaring magkaroon ng ganoong dungis. Doktor. Nasaan ang mga anak ko? Dahil sa impeksyon sa amniotic fluid mo, nagkaroon ng sepsis ang dalawang bata. At iba pang komplikasyon. Hindi rin namin sila nailigtas. Paumanhin. Ano? Imposible. Gusto kong makita ang mga anak ko. Bitawan mo ako. Gusto kong makita ang mga anak ko. Bitawan mo ako. Kuya, tingnan mo. May isang tiyahin dito na naghahanap ng ina kapalit ng malaking pera. Bakit hindi natin siya gawing nanay? Tumawag na ako. Hindi nila ako pinansin. Puro panloloko lang. Tigil. Niyan. Suy. Niyan. Boss Ho, nandoon sila. Say. Huwag kayong matakot, poprotektahan ko kayo. Niyan. Suy. Papa, nakita na namin si Mama. Papa, Mama. nagkamali lang. Pasensya na. Akala ko kidnapper ka. Ayos ka lang ba? Hindi ka sinisisi ni Mama. Ang ilong ng papa ko ang bumangga sa kamao mo. Deserve niya yan. Ho niyan. Mama, masakit ba ang kamay mo? Nagkamali kayo. Hindi ako ang mama ninyo. Naghahanap ng ina kapalit ng malaking pera. Mama, kulang ba kayong anak sa bahay? Ano sa tingin mo kami? Simula ngayon, huwag na kayong magidikit ng mga flare na yan. At huwag na kayong katakas sa bahay. Baka paluin ko kayo sa puwet. Ayaw mo kaming hanapan ng nanay. Tapos ayaw mo rin kaming maghanap. Tingnan mo, 30 taon ka na. Pero single ka pa rin. Nag-aalala na ako para sa'yo. Nanay, ano sa tingin mo ang lalaking to? Bagay na bagay siyang maging asawa. Kung kasal ka na, okay lang din pwede siyang maging kabit. Ho niyan. Nangangati na naman ba ang balat mo? Anong klaseng tatay ka ba? Huwag mong basta-basta paluin ang mga bata. Mas mabait si nanay. Ang batang may nanay, parang kayamanan. Tama na, huwag na kayong magingay. Nag-alala ang lolo't lola nyo dahil sa pagtakas nyo. Umuwi na tayo. Ta. Hoy! Magpakasal ka sa akin. Magpakasal ka sa akin. 10 minuto pa lang tayong magkakilala. Tapos gusto mo nang magpakasal sa akin. Gusto ko lang subukan. Ang maging instant nanay. Tatay, gusto ko tong nanay. Sabi ni Lolo at Lola, kung di ka pa magpapakasal, itatakwil ka nila sa pamilya. Kasal! 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 Kung di ka magpapakasal, di kami aalis. Tama na. Hindi nyo ba nakikita? May problema sa babaeng yan. Katulad lang siya ng mga babae dati, nilalapitan ang daddy nyo.
Dahil may ibang pakay. Wala ba kayong nararamdaman? Feeling ko, medyo narcissistic ka. Hu Sichuan, pumili ka. Gusto mo bang manatiling binata habang buhay dahil sa pagiging narcissistic mo? O gusto mong maging masaya ang mga anak mo? Mama, gusto kong mama. Sige na, sige na. Magkapakasal na ako, okay na? Pero may isang bagay. Huwag na huwag niyong ipapaalam sa kanya na mayaman kami. Gusto kong makita kung gusto niya talaga akong pakasalan o may ibang pakay lang siya. Pwede kitang pakasalan. Yahay, kailan tayo magpapakasal? Ay, nga pala. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ang pangalan ni Daddy ay Hu. Deyong. Ako si Ho Deyong. Ako naman si Enran. Sana maging maganda ang pagsasama natin. Parang bumabata ka. Umiibig ka na. Ang ganda ng dalaga. Bagay na bagay kayo. Kung di lang dahil kinanyan at suy-suy, na gustong-gusto akong maging nanay nila, di talaga ako magkapakasal. Nagsususpet sa ka ba na may ibang pakay siya sa'yo? Ano naman ang pakay niya? Ang katandaan niya? Ang sweldo niyang 3,000? Sa huli, ako pa rin ang magbibigay ng pera para sa mga bata. Sa totoo lang, gusto ko naman yung 2 bata. Nagpakilala na ba kayo sa mga magulang? Ayoko pang ipaalam sa mga magulang ko. Alam mo naman ang pamilyangan, di ba? Ayoko silang makita. Kung gayon, di na rin kayo mag-host ng kasal? Bakit di mag-host ng kasal? Paano ang dote? Magkasama lang kami sa buhay. Di na kailangan mga ganoong bagay. Bukod pa rito, kailangan pa niyang buhayin ang 2 bata. Saan naman siya kukuha ang ganoong karaming dote? Saka, wala rin naman akong masyadong bigay kaya. Mabait naman siyang babae. Gusto rin siya ni Nanyanyan at Suisu. Ang pakiramdam ng mga bata, di yan nagkakamali. Hindi siya gaya ng inisip mo. Kahit ano paman, hindi ko siya hahayaang magwaldas ng pera. Bakit naman? Pagkatapos ng kasal, tiyak na ipapaalaga ko sa nanay ang mga bata. Hindi ba dapat may kapalit yon? Sabihin mo sa kanyang gayon na gusto mong singsing na may diamante. Ayoko na makipagtalo sa'yo. Kailangan ko pang tingnan ang bahay para sa aming 4. Tara na, Alice. Hello, ma. Bakit to? Honey, nandito ka rin pala. Anran, Honey, Anran, anong nangyayari? Kinasal ka na. Sino si Anran? Asawa mo? wala to. Ipapalam ko na lang sa'yo mamaya. Ibababa ko na to, ha? Ikaw pala ang pinakasalan ni Ranran. Sino ang kausap mo sa telepono? Ang misteryoso mo. Wala. Hello, tita. Hindi po ako si Anran. Kaibigan niya po ako. Opo, kakasal lang po nila. Gusto po sana nilang bumisita sa inyo ngayon. Sige. Yunzi Villa, tama po ba? Sige po. Yaya, Anran, sabing biyanan mo nakatira sila sa Yunzi Villa. Hindi ba't Villa area yun? Villa area? Yon. Ang nanay niya ay live-in yaya. Ang tatay niya ay chef. Nakikitira sila sa amo nila. Natatakot akong mamaliitin mo ako. Kaya di ko sinabi sa'yo. Hi. Anong mamaliitin? Kung gayon, okay lang ba sa'yo doon? Anong di okay? Sabi ni tita, naghihintay na siya. Kung di talaga kaya, ikaw na lang ang pumunta. Hindi. Paano ko hahayaang mag-isa ka lang pumunta? Sasama ko sa kanya. Halika. Ako, sumasakit ang tiyan ko. Pupunta muna ako sa banyo. Bababa ako mamaya para sunduin ka, ha? Anong klaseng anak ba to? Ikaw na suwail na anak ka. Bakit di mo sinabi sa amin na nagpakasal ka? Ito, Nasaan ang manugang ko? Wala pa akong naihanda. Okay pa ba ang damit ko? Sige na. Ang pao, sa bahay, mayroon na lang ilang 100,000 cash. Paano na yan? tama na. Huwag na kayong magulo. Hindi niya alam ang tunay kong pagkatao. Akala niya ako ay isang bodyguard. Ano? Ano? Bakit ka ganyan? Bakit ka nagsisinungaling? Nga, Hindi lang ako ang nagsisinungaling. Kayo rin ay kailangan magsinungaling. ako. Sinabi ko sa kanya na kayo ang nani at kusinero ng pamilyang Huo. Ano ba talaga ang nangyayari? Ipapalam ko sa inyo mamaya. Magpalit muna kayo ng dami. Magpalit ng damit. Dali. Magpalit ng dami. Bakit kami magkapalit ng dami? Dumating na si Mama.
Baby, Anran, Mama, Hu Dayong. Nasaan ang tiyo at tiya mo? sila ay ang nanay ko, ang yaya ng pamilyang Ho, tatay ko, ang kusinero ng pamilyang Ho. Tay. Nay. Mabuting bata. Hayaan mong tingnan ka ng maigi ni nanay. Anong pangalan mo? Ako po si Anran. Anran. Ang ganda ng pangalan mo. Tingnan mo, sa unang pagkikita natin, wala akong maibigay sa'yo. Halika, sumama ka sa akin. Halika. Nay, Anran. Ito ang aming minanang alahas ng pamilyang Ho. Imperial Jade Bracelet. Halika, kunin mo to. Ito hindi po yata tama. Nay, Kunin mo na. kahit pa pinasuso nyo ang boss ng Ho Corporation, pinasuso nyo ang boss ng Ho Corporation, hindi natin pwedeng basta-basta kunin yan. Paano kung malaman ng boss? Magagalit yon. Halika, halika, Nay. Ibigay nyo sa akin yan. Sige na, Nay. Umalis ka na. Labas, labas, labas. Ang nanay mo, Sobrang excited lang ng nanay ko. Akala niya wala nang magkakagusto sa akin. tara na. Halika, Anran. Salamat. Anran, anong trabaho mo? May flower cafe po ako. Gumagawa po akong kape. At nagpa-part-time din po ako sa flower arrangement. Paano ba yan? Manugang ka na rin namin. Kung gusto mo, bukas, pumunta ka sa opisina. Gagawin kitang manager. Opisina? May kumpanya po kayo? Ang tatay ko, mahilig lang magyabang. Sa kanya ko natutunan ang pagyayabang. Mahilig lang magyabang. Kung ganun, tay nay, saan po kayo nakatira? Nakatira kami sa... Doon. Sa kwarto ng katulong. Doon kami nakatira. Tay, Nay, huwag po kayong mag-alala. Ako at si Dayong, magpupursige ako ng husto para makabili yung bahay agad at may labas kayo dito. Para di na kayo nakikitira sa iba. Over. Ang galing naman ng manugang na yan. Ang anak ko, di sa karapat-dapat. Senyor, senyora, nandito na po ako. Senyor, senyora. Senyor, senyora. Ito. Iyon. Cosplay. Ang pamilya namin, pag wala ang amo, Mahilig maglaro ng ganito. para maging masaya. Tama ba, Yaya Wang? Opo, opo. Kung gayon, paalam na po. Ang galing nyo namang maglaro, uso pa. Anran, tingnan mo, di ba kamukha niya, yung pinakamayamang tao sa lungsod ng Jiangcheng? Huwag ka nga. Kapag tahimik siya, mukha talaga siyang boss Huo, di ba? Ako kasi. Palaging kasama ang boss Huo, kaya syempre. Ginagaya ko siya. Anong matututunan? Sinasabi ko sa'yo. Tay. Nandyan na ang mga gulay. Kailangan na nating magtrabaho. Yung pagluluto. Ako ang magluluto. Marunong din akong magluto. Tutulungan ko na lang kayo. Gusto ko rin. Gusto ko rin. Emye, Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Emye, hindi naman ako magsisinungaling. tay. Paano nyo lulutuin tong mga gulay? Paano nyo lulutuin to? Ngayon ka lang bumisita sa bahay namin. Paano ka namin hahayaang magtrabaho? Marunong magluto ang tatay ko. Kaya ko. Buisit ka. Halika rito. Halika rito. Paano ba to sindihan? Hindi mo man lang alam yan. Ako na. Anong nangyari? Anong nangyari? Ay ang mukha mo. Ang dumi.
May dalawang maliit na birthmark sa likod ng tenga. Alatandaan yan ang swerte. Ikaw, itong mga bata, saan ba galing? Itong mga bata, saan ba galing? Sila. Ipinanganak sila ng tunay niyang ina. Kundi, akala mo ba talaga kinidnap ko sila? Nasaan ang nanay nila? Siya. Nakipaghiwalay sa akin dati. Anran, huwag kang mag-alala. Siya at ang ex-wife niya, wala silang pagmamahalan. Eke lang ang kasal nila. Hindi tulad ninyo, ang tamis-tamis ninyo. Ang sarap ninyong tingnan. Hello, Missen, may oras po ba kayo ngayon para tumingin ng bahay? pupunta na ako agad. Sandali lang ha. Kami, magre-rent kaming 3-bedroom. Titingnan na namin ngayon. Babalik na lang kami sa susunod para bisitahin kayo. Ibig mong sabihin. Kaming apat ay titira ng magkasama. Aba, syempre. Kinasal na kayo, natuwa lang na magkasama kayo sa bahay. Bilisan ninyo, sige na. Itatapon ko na ang mga gamit mo, ha? Huwag ka nang bumalik dito para tumira. Hintay kayo, kailangan nyo akong tulungan makipagtawaran. Kahit anong sabihin ng ahente, dapat sabihin nyo di kayo satisfied. Naiintindihan? Tara. Tara, Miss Ann, ano sa tingin niyo ang bahay na to? Okay lang ba? Sa pangkalahatan, pwede na. Pero sa tingin ko ang kusina ay medyo maliit. 3,500 kada buwan. Medyo mahal pa rin. Honey, ano sa tingin mo? Ang pangit naman ng bahay na to. Di pa nga umaabot ng 100 metro kwadrado. Paano tayo titira dito? Kahit aso, ayaw dito sa liit. Mas malaki pa nga ang banyo sa bahay namin kaysa sa kwarto dito. Mama, di pwedeng magbisikleta sa sala dito. 3,000 lang ang budget nyo. Gusto nyo tumira sa Thompson Riviera. Di ko na kayo sa serbisyuhan. Maghanap na lang kayo ng iba. Huwag. Hindi naman sa. Pinapunta ko kayo para tumulong makipagtawaran. Hindi para, sadyang maghanap ng butas. Paano na yan? Huwag kang mag-alala. Si Papa, sa buong mundo, may mga bahay. Ako. Asin yan, siya. Masyado na silang naglalaro ng Monopoly. Huwag kang maniwala sa pinagsasabi niya. Hindi na naman kami pwedeng maglaro ng kung ano-ano. Narinig mo? Ako. May nakita rin akong bahay dati. Gusto mo, samahan kitang tingnan? Talaga? Tara. Tara. Ang laki. Sigurado ako, 5,000 ang renta nito kada buwan, di ba? Hindi pwede. Hindi ko yan kayang rentahan. Hindi 5,000. 2,500 lang. Ang mura naman. Baka naman. May multo sa bahay na to? Bakit naman? Bago pa tong bahay na to. Bakit ang mura? Kasi, ang bahay na to, sa dati kong boss to, maniwala siya sa Feng Shui. Sabi niya, pag tumira ka sa bahay na to, may 3 punto. Hindi pwedeng single. Hindi pwedeng kasama ang matanda. Pangatlo, dapat buong bahay ang inuupahan. Sakto kami itong mag-asawa plus ang kambal. Para magiging kumpleto tayo. Hindi ba't sakto lang na tayo ang nakakuha? 1 buwan na deposito, 3 buwan na upa. Walang deposito. Buwan-buwan ang bayad. Talaga? Ang galing, may bago na tayong bahay. Niyan, sui-sui, may bago na tayong bahay. May bago na tayong bahay. Unang kainan sa bagong bahay. Dapat dito tayo magluto. Ako ang magluluto. Tutulong kami. Tutulungan natin si Mama. Ta. Nakakainis. Eto na ang tomato beef stew. Mga anak, kumain kayo ng marami. Halika anak, kumain ka. Kumain kayo ng marami. Isa pa. Bilisan nyo, kumain na kayo. Bakit? Lumalaki pa ang mga bata. Hindi ka ba nahihiya na agawan sila? Mama, Papa, kumain din kayo. At sa akin din. Salamat, mahal.
Halika, sabay-sabay tayo. Here's sa gulay. Halika. Here's sa beef stew. Halika. Alam kong hindi ka pabusog, kaya ipinagluto kita. Ang tomato sauce noodles. Ang itlog na ito ay pinirito hanggang sa maging crispy. Masarap kainin ganito. Tikman mo. Kumusta? Magaling ka palang magluto. Pundi ang ilaw. Tatawagan ko ang mag-ayos. Huwag na. Palit lang naman ng bombilya yan. Ako na. Ikaw. Buti na lang dinala ko ang mga lumang bombilya. Dinala ko. Ang kusina, parang barado. Ayusin ko mamaya. Ang galing mong magluto. Nakakapagpalit ka pa ng bombilya. Kaya mo ring ayusin ang baradong lababo. Paano mo nagagawa ang lahat ng yan? Mag-isa lang kasi ako. Kailangan marunong ka sa lahat ng bagay, di ba? Kapag mag-isa kang nabubuhay, ang mga magulang mo, Ang nanay ko, wala na siya. Ang tatay ko naman, masaya siyang namumuhay kasama ang kabit niya at pamilya nito. pasensya na. Di ko alam. Ay, okay lang. Matagal na yun. Ang nanay din ni Snow White, magaring nawala. Mama, ikaw ba si Snow White? So, si Papa ang prinsip. Ang papa mo ay isang bodyguard. Nandoon siya sa loob. Sa pinakamaganda, isa lang siyang mga ngaso. Sige, mga ngaso. Hugasan mo ang mga plato. Masusunod. Snow White. Kayong dalawa, ano kayo? Kayo ay maliliit na mga ngaso. At maliliit na mga ngaso. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Okay lang. Maligo ka na muna. Sisiswi at yan. Pinapabasa akong bedtime story. Sige, ako na ang bahala. Jenny, punitin ang huling talulot. Hipa nito sa hangin. Tapos kumanta ng pabulong. Lumipad, lumipad. Dalhin ang aking mga pangarap. Sa kalangitan. Tulog na ba sila? Magaling ka palang magkatulog ng bata. Dati, ang tagal bago sila makatulog, kahit anong gawin ko. Sinyanyan at Sisi. Mababait naman sila. Sige. Sa guest room na lang ako matutulog. Sige. Paano ko? Dito ka sa gilid. Ako doon sa kabila? Walang kwentang lalaki. Kailangan pa kaming kumilos. Para lang tulungan siyang ligawan ang asawa niya. Mama, gusto ko pong matulog kasama kayo. Hindi ba kayo tulog na? Bakit gising na naman kayo? Hindi po kami makatulog ng walang mama. Hunyan yan. Hindi ka na bata. Kailangan mo pa ring may kasamang matulog. Hindi ka ba tunay na lalaki? Okay lang. Sige. Paano kung ganito na lang? Sasama na lang ako sa kanila sa master bedroom. Ikaw, sa guest room ka matulog. Sige. Salamat sa abala. Walang anuman. Papa, gusto ko rin ikaw ang katabi ko matulog. Hunyan yan. Huwag mong isipin na dahil bata ka, pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. May limitasyon ng pasensya ng matatanda. Papa, gusto ko katabi ka matulog. Lahat ng ibang bata sa kindergarten, katabi ang kanilang mama at papa matulog. Pag nakatulog sila, alis na tayo. Huwag kang mag-alala. Sa oras na to, siguradong inaantok na sila. Ang gandang katawan mo Talagang bodyguard ka nga. Teka. Ano ba inisip ko? Yung lalaki nung gabing yon. Parang may birthmark din.
Sino nagsabi na hawakan mo ako? Ako, sumiksi ka pa sa kumot ko. Sabi ko sasamahan ko lang ang mga bata kagabi, hindi ikaw ang katabi ko matulog. Tingnan mo nga. Kumot nino ang ginagamit mo? Siguradong, si Huonyan yan ang may gawa nito. Okay na. Kasi nilalami ka lang naman, kaya sumiksi ka sa kumot ko. Anong ikinahihiya doon? Sige, sa susunod. Ako naman, ang sisiksik sa kumot mo. Hindi yata maganda yan. Yung lalaking yon, sa kama, parang asong ulol. Ang duwag niya, hindi siguro siya yon. Mag-asawa tayo. Anong masama doon? Hindi ba? Pwede akong sumiksik sa kumot mo? Sage. Sumiksi ka. Mama, Papa, nakakahiya. Hunyan yan, husisi. Ako. Gagawan ko kayong almusal. Tara. Bakit parang nakipag-away? Anong kleseng kuson to? Welcome po. Ano po ang kailangan nyo? Anran, dito ka pala nagtatrabaho bilang service crew. Hindi ko akalain na pagkatapos ng maraming taon, ganito na ang buhay mo. Kung hindi ka bibili, lumabas ka na. Huwag mong guluhin ang trabaho ko. Wow, nagbebenta na agad. Gawan mo ako ng latte. 5 bahagi gatas, 3 bahagi asukal. Gawan mo pa ng latte art. Sabihin mo nga, pareho tayong nag-aral ng design. Paano nangyari na ako naging designer, pero ikaw naging waitress lang? Ito na po ang latte art nyo. Teka. Ano ba tong latte art na to? Ang pangit. Ang pangit ng lasa. Gawin mo ulit. Ikaw po ang umorder. 5 bahagi gatas, 3 bahagi asukal. Ang gusto ko ay eksaktong 5 bahagi. Tikman mo nga. Ano ba tong ginawa mo? Ikaw, Mama, okay ka lang po ba? Masamang babae. Huwag mong awayin ang mama ko. Mama. Anran, saan mo nakuha ang mga batang yan? wala kang pakialam. Mga anak, okay lang si mama. Pumunta muna kayo doon. Huwag kayong lalapit, ha? Sige na. Ang mga batang yan. Baka naman dinukot mo lang, ha? Atawag ako ng pulis. Nagpakasal na si mama kay daddy. Ako na ang anak ni Mama. Ay, ganun pala. Naging stepmom ka pala ng iba. Anran, nagkakasal ka pala. Pero di mo sinabi sa pamilya. Magpapakilala ako sa'yo ng isang mayamang matanda. Mas okay pa yan kaysa dalhin mo pa ang mga pabigat na yan. Akala mo ba lahat katulad mo? Na gusto ang matatanda? Itago mo na lang sa'yo. Ikaw. Nasaan ang latte ko? Gawin mo ulit. Ang latte na hiniling mo, di namin kayang gawin dito. Naibalik na ang bayad mo. Pumunta ka na lang sa ibang tindahan. Nagbebenta pa ba kayo ng bulaklak dito? Sage, gawan mo ako ng 2 ray. Pangregalo na lang sa kasal mo. Ano na naman? Tatanggihan mo pa ba ang customer? Gusto mo pa bang magkatuloy ang negosyo mo? Sige. Hintayin mo lang. Sandali lang. Gagayin ko sila. Baliw ka ba? Mga bata lang sila. Dinala mo ang mga bata rito, hindi ba para pagtrabahuhin sila? Ang mga anak ng mahihirap ay maagang natututong maging responsable. Para rin ito sa ikabubuti mo. Ang gawa ko lang, bilhin mo kung gusto mo. Kung hindi, lumayas ka. Anran, ang pagdadala mo ng mga bata sa trabaho ay labag sa patakaran, di ba? Kung ireklamo kita, mananatili pa ba ang trabaho mo? Mga bata, kung mawala ng trabaho ang nanay nyo, kayo ang may kasalanan noon, ha? Huwag kang magpakalat ng takot dito. Niyan, suy-suy. Huwag niyo siyang pansinin. Ang laki-laki mo na, hindi ka pa marunong maggupit ng bulaklak. Ikaw. Niyan, suy-suy. Nasaktan ba kayo? Okay lang, mama. Pinrotektahan ko si 8. Tigilan mo nga yan. Hindi mo naman anak yan. Sino ba ang pinapakitaan mo ng ganyan? Ang galing mo mga babi ko. Lumayo kayo ni Ete. Hintayin niyo si mama na linisin ang basura. Gagamutin ko kayo, ha? Bilisan mo na ang paglilinis. Hinihintay ko pa ang flower basket ko. Ang basura na nilinis ko. Ikaw yon. Anong ginagawa mo? Naglakas loob kang saktan ako. Sinasaktan kita. Kung maglakas loob kang saktan ulit ang mga anak ko, papatayin kita. Humanda ka. Paparating na ang boyfriend ko. Tapos ka na. Paparating na ang boyfriend ko. Tapos ka na. Sino ang nambubuli sa babae ko? Siya. Tingnan mo.
Ginawa niya sa akin to. Anmanse. Pareho ka talagang ugali. Ang kabit mong nanay. Saan ka na naman? Nagnakaw matandang sibuyas? Ikaw yan, di ba? Ang ganda mo pa naman. Lumuhod ka ngayon din, magbigay ng 3 pagalang kay Mansue para humingi ng tawad. Tapos, makipaglaro ka sa akin at kakakawalan kita. Ano sa tingin mo? Anong gagawin mo? Mahal. Ginagawa ko to para lang ipagtanggol ka. Lumabas kayong lahat. Kung hindi kayo lalabas, tatawag akong pulis. Hindi ka ba nagkatanong-tanong? Sino ba ang naghahari dito? Matatakot ba ako? Wasakin niyo to. Anong ginagawa nyo? Tigilan nyo yan. Munting dilag, gusto mo bang sumama sa akin? Kung sasama ka sa akin, paano kung sipain ko siya? Huwag mo kong hawakan. Ita, naglakas loob ka pang saktan ako. Mahal ko, Kumusta? ayos lang ako. Huwag na kayong mag-away. Magkakagulo na. Ayos lang. Alam nila ang ginagawa nila. Palabasin niyo sila. Palabasin niyo sila. Yehey! Panalo tayo. Ang mansa ng kape sa damit mo. Sila ang gumawa niyan, di ba? Ayos lang ako. Siya, mas malala ang tama niya sa akin. Bakit ka nandito? Sabi ni Sui Sui. Binubuli daw na masamang mangkukulam si Snow White. Kaya pinapunta niya ko para iligtas ka. Hindi ko inakala na hindi ka pala si Snow White. Kundi si Mulan. Pasensya na. Hindi ko naprotektahan si Nyan Yan. Okay lang, mama. Maliit na sugat lang to. Kuya, hahalikan kita para mawala ang sakit. Sa susunod na may mangyari, tawagan mo lang ako. Tutulungan kita. Nga pala, sino yung mga kasama mo? Ah, sila yung mga bodyguard ni Boss Ho. Bodyguard din sila? Pero parang nakikinig sila sa'yo. Noong nakaraan, noong pumunta ka sa tindahan, para tingnan si Nyan Yan at Sisi, ganun din. Ako ang kapitan nila. Kaya natural lang na makinig sila sa akin. Ginagamit mo ang posisyon mo, ah. Hindi ka ba pagagalitan ng boss mo? Hindi niya malalaman. Mabuti naman. Ngayon, Ngayon, siguradong matatanggal na ako sa trabaho. kunin mo tong ATM card ko. Ako na ang bahala sa pera simula ngayon. Ikaw na lang ang gumastos. Magkano lang ba ang kinikita mo? Nagpapanggap ka pang boss dito. Huwag na, Sig. Dahil ipinipilit mo, tatanggapin ko na lang, kahit labag sa loob ko. Sige, uwi na tayo. Tara na. Tara. May alam ka bang trabaho diyan? Di ba sabing asawa mo, siya ang bubuhay sa pamilya? Siya lang mag-isa ang bumubuhay sa pamilya. Ang laking pressure sa kanya, di ba? Kahit paano, makatulong ako. Hindi naman pwedeng, pabuhay lang ako sa kanya. Paalala ko lang sa'yo. Ang pagkaawa sa lalaki, ang simulang trahedya ng babae. Hindi ako naawa sa kanya. Pero naawa ako sa mga bata. May trabaho ka ba o wala? Wala. Kung wala, maghahanap ako sa iba. May part-time job sa Tianyu Grand Hotel, bilang waiter. Interesado ka ba? Kumusta na ang investigasyon sa mga taong yon? Naimbestigahan na po. Ang babae po ay si Ann Manxie, ang stepsister ng Ginang. Ang babae po ay si Ann Manxie, ang stepsister ng Ginang. Ang lalaki naman po ay kapatid ng isang regional manager ng IDA. Palayasin ang lalaking yon sa lungsod ng Jiangcheng. Ayoko na siyang makita. Linisin ang CCTV footage. Ipapadelay muna ang kakikipagtulungan sa IDA. An Mansu, huwag muna. Pakicheck na rin ang sitwasyon ni Anrandati sa pamilyang An. Saig, Boss Su. Nga pala. Gusto na naman kayong imbitahan ni Boss Lin Hengan. Kikita nyo na ba siyang gayon? Bigyan natin siya ng pagkakataon. Ayusin mo sa Chenyu Grand Hotel. Opo.
Salamat, Boss Ho, sa pagtanggap sa imbitasyon. Malaking karangalan po ito para sa amin. Halika, iinuman kita. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong magkita. Sir, narito na po ang inyong alak. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Talagang pasensya na po. Hu Deyong. Kanina yung lalaki. Boss ba yun isang malaking kumpanya? Bakit kanya ininuman? Mali ang nakita mo. Ang boss ko ang ininuman niya. Hindi kasi umiinom ang boss ko, kaya ako ang pinainom niya. Sabi ng boss, bibigyan daw ako ng 100 piso sa bawat baso ng alak. Ang damot ng mayayaman. 100 piso lang? Teka. Hindi tama. Ikaw yung kanina, nabuhusan alak. Pinupunas niya ang pantalon mo. Paano niya napupunas ang pantalon ko? Nga. Siya. Hawak-hawak ka niya. Nag-abuso siya sa akin. Ang yabang matandang to. Nang api sa akin. Gaganti ako para sa'yo. Ikaw to. Pinapainom mo ang asawa ko. Ay. Eh, Sige. Ako na ang inumin. Sapat na ba? sapat. Pakinggan mo ro. Asawa ko siya. Bawal hawakan ang mga hindi dapat hawakan. Kung hahawakan mo pa siya, puputulin ko ang kamay mo. Narinig mo ba? Narinig ko, hindi na uulit. Magbayad ka. 1 baso, 1,000. Ay, Ano nga? Isang malaking boss ka, 1 baso lang, 100? Hindi ka ba nahihiya? Bilisan mo. sapat na ba to? Mabutit alam mo. Tandaan mo. Walang susunod. Opo, opo, opo. Magaling ang performance mo. Pumunta ka sa kumpanya bukas para pumirma ng kontrata. Ito na ba? Tapos na. Bakit ka nagtatrabaho bilang waiter sa Tianyu? Hindi ba't napag-usapan na ako lang ang magtatrabaho para sa pamilya? Hindi pwedeng ikaw lang ang magpasang lahat. Ngayon na pamilya na tayo, dapat magtulungan tayo. Huwag kang mag-alala. Ako ay, kahit ilang baso, hindi ako malalasing. Ang labnaw naman nito. Yung puti ang ibigay mo. Ito na nga yung puti. Halika, uminom ka pa ng isa. Ang tanga mo ba? Hindi ka naman umiinom, pero sinasalo mo pa rin ako. Anong sabi mo? Sabi ko, huwag ka nang magkakatanga asaluhin ako sa pag-inom. Kaya kung uminom, Ikaw ang tanga. Nalinlang ka lang 100 piso. At yung boss na yon, ang pangit niya. Siya. Sinamantala ka pa niya. Huwag ka nang magpakapagod ng ganyan. Wala akong silbi. tama na. Huwag ka nang umiyak. Halika. Uminom ka pa uli. Inom ka pa ba?
Masarap. Isa pa. Halika. Alfie, bilisan mo, dalhin mo ito ang kotse. Gising ka na pala. Pinagluto kita ng sabaw ng peras, pang-alis ng hangover, nakahanda na ang almusal sa labas. Magilamos ka muna bago ka kumain. Tinulungan lang kitang saluhin ang inumin. Wala yun. Hindi mo kailangang maging formal. Bakit? Para kang bagong kasal. Ang lakas mo pala. Nakalimutan mo na ba? Anong nangyari kagabi? Kagabi? Hinalikan akong aso. Kadiri. Ang baho. Hindi ba't para sa akin yan? Itatapon ko na lang, di ko ibibigay sa'yo. Magalmusal ka na lang sa labas. Anong meron dito? Sabi ko na, nagtira ka pa para sakin. Ako kasi. Natanggap ako sa QR. Natanggap po ako sa QR. Yun naman pala, magiging designer na ako. Ay, ganun ba? Buti naman. Pero teka lang. Wala naman akong pinasang resume ah. Si Nyan Yan. Nung ginamit ni Nyan Yan, yung laptop mo. Nakita ko yung intro mo, pati yung ilang design drawings. Pinikturan ko lang. Di namin inakalang magugustuhan din ng boss. Sabi niya bagay ka raw maging designer, kaya yun naisipan kong ipasa, yung resume mo. Talaga? Ikaw talaga ang lucky charm ni Mommy. Mommy, ako rin. Ikaw din, lucky charm ni Mommy. Mommy, si Daddy hindi niyo pa po nahalikan. Sino? Di ko naman gusto yan. Si Daddy, nagseselos. O sige, wag na. Mas gugustuhin ko pang halikan ng aso kaysa sa kanya. Huwag na natin siyang pansinin. Teka, malapit na ang oras. Sige na, bilis, suotin niyo na yung bag niyo. Alis na kayo, bilis, sige na. Oh sige, isa para sa'yo. Salamat pala sa tulong mo. Ayoko niyan. Eto pa sa'yo. Eto pa sa'yo. Be. Ito ang design department. Mo nakasama. Siya ang bago nating design assistant. Hello po sa inyong lahat. Ako po si Anran. Ako po ang bagong design assistant. Sana po ay maging maganda ang ating samahan. Ito ang magiging workstation mo. Kung may hindi ka maintindihan, matanong ka lang. Sige po, salamat. Anran. Ikaw na isang waitress na hindi pa nakatapos ng kolehiyo. Paano ka nakapasok sa QR? Kung ikaw nga nakapasok, bakit hindi ako? Sigurado akong may ginawa kang panluloko. Ek ba ang credentials mo? Nakapasok ako dahil sa aking mga gawa. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong tanungin ang manager. Kailangan kong magtrabaho. Dumating na si Boss Jeang. Dumating na si Boss Jeang. Dali, dali, hawakan niyo ang inyong mga project proposal. Magtipon sa conference room. Anran, sumama ka rin sa amin. Makinig ka lang. Sige po. Si Boss Jiang ay isang malaking kliyente mula sa ibang bansa. Manahimik ka mamaya para hindi isipin ng iba na walang kalidad ang kumpanya namin. Mas mabuti pang manahimik ka na lang ngayon.
Baka mamaya hindi ko na mapigilan. At masuntok na naman kita. May iba pa ba kayong disenyo? Kung wala na, mukhang hindi tayo magkakasundo sa proyektong ito. Mayroon po akong alternatibong disenyo. Anran, anong pinagsasabi mo? Boss Jiang, bago lang po si Anran bilang assistant. High school graduate lang po siya. Gusto lang po niyang magkapansin. Huwag po kayong maniniwala sa kanya. Kung gayon, may bago ka bang proposal? Anran, sabihin mo ang iyong plano. Oh. Ang disenyo ko po ay may retro-mechanical na tema. Ang inspirasyon po ay mula sa mga relo. Ang masalimuot na panloob na mekanismo. Ang disenyong koneksyon iba't ibang bahagi ay gumagamit po. Ang pair home konseptong escapement mechanism. Malaya at walang pigil, ngunit may bigat pa rin. Magaling. Lubos akong nasisiyahan sa disenyong ito. Kanina, narinig ko si Binibining Ann, na parang kabisado ang lahat ng uri ng relo. Mukhang malalim ang kalaman mo. Sobra naman po ang papuri ninyo, Boss Jiang. Ang asawa ko po kasi ang mahilig magkolektang relo. Naapektuhan lang po ako sa kanya. Ilang mababaw na kalaman lang. Bihira lang din kasi akong makakita ng taong kasing kausap mo. Magaling ang empleyado mo. Satisfied ako sa design proposal na to. Masaya ang pakikipagtulungan. Masaya ang pakikipagtulungan. Anran, dahil magkasundo kayo ni Boss Jiang, bakit hindi natin imitahin si Boss Jiang sa bahay mo para maghapunan? At ipakilala na rin ang koleksyon mo ng mamahaling relo. May dalawa akong anak sa bahay. Sobrang kulit. Kung sakaling makulit sila kay Boss Jiang, baka hindi maganda. Mahilig si Boss Jiang sa mga bata. Hindi niya yan paansinin. Anran, hindi mo naman siguro ayaw kay Boss Jiang, di ba? Paano naman mangyayari yon? Kung gusto ni Boss Jiang pumunta, karangalan ko yon. Kung gayon, salamat sa abala. Boss Jiang, ikaw po ang mauna. Niyan. May bisita si Mama mamaya. Magkunwari kayong wala sa bahay. Huwag na huwag kayong magbubukas ng pinto. Magkunwari kayong wala sa bahay. Huwag na huwag kayong magbubukas ng pinto. Alam ko na. Mama, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Kuya, anong nangyari kay mama? May problema ba siya kaya? Ang tagal na niya tayong inaalagaan. Panahon na para suklian natin siya. Hoy, Lolo Butler. Bilisan nyo, tulungan nyo kami. Magandang araw, young master. Magandang araw, young miss. Dalhin nyo ang mga gamit nyo at sumunod sa akin. Ang mga nagkakahalaga ng 10 milyong pataas, ilagay sa pinakaloob na hilera. Ang mga wala pang 1 milyon, huwag nyo nang ilagay doon. Young miss, itong Yuan King Ho porcelain vase, saan ko dapat ilagay? Ilagay mo rito. Tapos, lagyan mong 2 bulaklak. Sandali. Ibigay mo sa akin yang wangzai. Ayan. Ilagay na ang king crab at Australian lobster. Ilagay na. Pasensya na po kayo. Mukhang sira po yung lock ng pinto. Parang wala rin pong tao sa bahay. Gusto niyo po bang imbitahin ko kayo sa hotpot? Side. Umuwi na si mama. Nandito ka lang pala sa bahay. Sige, pasok na. Ito. Anran, ang pangit naman ng paste mo. Modernong dekorasyon. Tapos may lumang florera. Ito ay tunay na antique. Hindi ito pack. Kasing sinungaling mo ang nanay mo. Anran, hindi ba sabi mo, maraming koleksyon ng mamahaling relo ang asawa mo? Ilabas mo nga para makita namin. Ito. Nandito lahat. Nandito lahat ng relo ni Papa. Ito ay Patek Philippe Master Chime. At ito naman ay Rolex Paul Newman Daytona. Ang presyo ng dalawang ito ay mahigit 10 milyong dolyar. Diyos ko, Naku, patay. 10 milyong dolyar. Huwag kang magsinungaling dito. Baka naman galing lang sa bangketa ang mga peking relo na yan. Anran, hindi ka ba nahihiya na lokohin si Boss Jiang? ito. Boss Jiang, pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Lahat po ito ay tunay.
Paano nangyari yan? Miss San, hindi ko akalain na ang pamilya mo ay may ganitong kayamanan. Kaya pala ang ganda ng panlasa mo. Tunay na sininga, kailangan talaga ng yaman para maipon yan. Sobrang papuri po nyo. Sobrang papuri po. Ang galing naman ng peking relo na to. Grabe, halos hindi mo na malaman na fake. Nakakalito sa totoong tao. Naloko pa nga ang mga eksperto sa bahay ni Anran paano niya magkakaroon ng ganitong karaming mamahaling relo. Tahimik ka. Natatanong ka ba kay Boss Jeang? Baba ka bumili ka ng inumin. Sandali lang. Kunin mo akong orange juice. Salamat ha. Hindi ito para sa mga kliyente, kundi para sa mga kaibigan. Kumain at uminom kayo ng malaya. Mabusog at masaya kayo. Sige, simulan na natin. Ma, gusto ko to. Sige, Ako rin. sige. Eto, Inom, inom, inom mamatay ka sa inom. Magmumukha kang baboy kapag namaga ka. Tignan natin kung paano ka pa magpapakasaya. nyan yan. Sisi. Doctor, hindi ko alam kung ano ang nakain nila. Bigla na lang silang nahimatay. Nilalagnat pa rin sila. Niyan, sui-sui, binigyan mo ba sila ng peach? Hindi mo ba alam na allergic sila sa peach? Halika, dalhin mo ako sa emergency room. Huwag kang mag-alala. Dinala mo sila sa tamang oras. Wala na sila sa panganib. Makakalabas na sila bukas. Salamat, Doc. Kumusta ang mga bata? Ayos na sila. Huwag mo na silang istorbohin sa pagpapahinga. Kumusta naman siya? Siya? Galing bahay, diretso ospital. Binantayan ang mga bata buong gabi. Inalagaan niya sila na parang sarili niyang anak. Ikaw, ang tagal mo nang umaarte. Dapat alam mo na hindi niya habol ang pera mo. Ikaw, dapat maaga kang magpakatotoo sa kanya tungkol sa pagkatao mo. Nyan yan. Sisi. Ayos lang sila. Ikaw, matulog ka na uli. Ako na ang magbabantay sa kanila. Pesensya na. Ko, hindi ko alam. Allergic din sila sa peach. Kahapon, hindi ko naman sila pinakaing peach. Pero, Ayos lang, ayos lang. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko na hindi ko sinabi sa iyo ng maaga. Anran, may isang bagay kasi. Matagal ko nang gustong ipagtapat sa iyo. ano yon? May pinagdadaanan kasi ako. Pag narinig mo, hindi mo na ako masisisi. Ay, huwag nang patumpik-tumpik pa. Bilisan mo na. Hindi kasi ako ordinaryong tao. Hindi rin ako sa class 1. Noong high school ako, nasa class 12 ako. Hindi yung class isa na yon. Ako yung tipo ng tao na lumalabas sa balita. At makikita mo ko online. May sarili pa akong webpage. Wanted ka ba? Hindi. Ako kasi si. Anran. May sasabihin ako sa'yo. May nadiskubre akong napakalaking bagay. Oh, tingnan mo nga naman. Nandito rin pala ang kuripot. Pinapabayaran kay Anran ang medical expenses ng mga bata. Chenya. Ano nga ulit ang sasabihin mo sa akin? Hindi ba sinabi mo sa akin na magiging designer assistant ka sa QR? Ngayon, tiningnan ko. Kumpanya pala yan Hu Corporation. Ang may-ari ay si Hu Sichuan, yung asong yon. Ho Sichuan. Ha? Aso. Tama, aso, mabahong aso. Pero narinig ko na itong si Ho Sichuan ay isang kilalang negosyante sa lungsod ng Jiangcheng. At guwapo, may magandang tindig. At malinis ang pamumuhay. Narinig ko na napakabait niya at may malaking responsibilidad sa lipunan. Marami siyang ininvest sa mga charitable enterprise. Hi, Ginagawa niya yan para makaiwas sa buwis. Akala mo ba talagang mabait siya? At ang mga balita, siya lang ang nagbabayad para sa YAR. Sa likod ng kamera, baka kung ano-ano na ang ginagawa niya. ma'am. Guwapo lang siya. Ay, huwag na nating pag-usapan yung guwapong yan. Teka, asawa ko. Ano nga ulit ang aminin mo sa akin kanina? Nakalimutan ko na ang sasabihin ko. Nakalimutan ko bigla. Sa susunod na lang pag naalala ko. Kayo muna ang mag-usa. Bayaran mo na ang bill sa ospital.
Aso pala ako. Huwag ka nang magbiro. May itatanong ako sa'yo. Dati ba ang Ho Corporation, may ginawa bang kinamuhian ng tao, tulad ng sapilitang pagkuha ng lupa? Wala naman, di ba? Ang Who Corporation nyo ay laging huwarang kumpanya. At lahat ng proyekto ay naipatupad ng maayos. Wala namang lumabas na negatibong balita, di ba? Bakit mo tinatanong yan? Bakit kaya galit na galit sa akin si Anran? Wala naman kaming malalim na galit sa isa't isa, di ba? Baka Deki, pinabayaan mo yung dalaga? Ganoon ba akong klaseng tao? Bukod pa rito, hindi ko pa siya nakikita dati. Paano kung huwag na lang? Tutal, hindi mo pa naman inilalantad. Hindi pwede. Talagang nagkagusto ka na sa kanya. Hindi naman sa gusto o hindi gusto. Mabait talaga siya sa mga bata. At ang mga bata, talagang hindi nila kayang wala siya. Kasalanan ko. Kung hindi ko lang sana, pinilit kang uminom 5 taon na ang nakakaraan. Hindi ka sana nalagyan ng gamot ng iba. Malinis ka pa sanang lalaki. Gayon, kailangan ko munang itago. Hahanap na lang ng ibang pagkakataon. Yung tungkol doon, pakicheck nga. Si Boss Jiang, na desisyon ng maging long-term partner ng kumpanya natin. Anran, lahat yan ay dahil sa'yo. Wala po, wala po. Dahil po ito sa pagsisikap ng lahat. Simula sa susunod na buwan, opisyal ka ng magiging designer namin. Napatunayan mo na ang kakayahan mo. Talaga po? Salamat po, Supervisor. Ito ang evening gown na in-order ni Ginang Jiang. Isusuot niya yan sa party ngayong gabi. Ihatid mo sa kanya. Sige po, naiintindihan ko. Hoy, gising. Huwag kang magkunwari. Hindi naman kita nahawakan. Gising. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Binangga mo na nga ako. Nagnanakaw ka pa. Bitawan mo ako. Kung di mo ako bibitawan, tatawag akong pulis. Gusto mo pa akong lokohin? Kung di lang ako nagmamadali, dinala na kita sa presinto. Magandang araw po. Ako po si Anran mula sa QR. Dumating na po ang go ninyo. Anong nangyayari dito? Ito. Okay pa to nung nakuha ko. Paano nangyari yan? Paano ba kayo magtrabaho sa QR? Napakahalaga ng gabing ito. Pesensya na po, pesensya na po. Anong silbi ng presensya? Ang hirap naming makakuha ng appointment kay Boss Wu. Paano ako a-attend nito? Anran, bakit naging ganyan ang damit na maayos pa kanina? Paano ka ba mag-deliver? Magandang araw po. Ako po si Anmansu, designer ng QR. Medyo nag-alala po ako kay Anran. Sumama na rin ako. Hindi ko inasahan na may problema nga. Wala akong pakialam kung sino ka. Ang problemang ito, ayusin agad ng QR. Ginang Jiang, huwag po muna kayong mag-alala. Kagagaling ko lang po sa pagkuha ng isang damit. Hindi ko pa po gagamitin ngayon. Suotin niyo po muna yan. Ang pangit. Sige na, palitan niyo na agad. Ginang Jiang, baka po gusto niyo pang subukan. Sinunod ko naman po ang orihinal na sukat. Iniinsulto mo ba ako? Ang QR niyo ay masyadong mapang-api. Parang ito ang restroom ng asawa ko. Pasensya na po, titingnan ko lang. Iniinsulto mo ba ako? Ang QR niyo ay masyadong mapang-api. Hindi po, Ginang Jiang. Anong nangyari? Boss Wu, Papunta pa si Boss Hu. Ako ang personal na bodyguard ni Boss Hu. Kung may kailangan kayo, ako na lang ang kausapin nyo. Ginang Jiao, kung magtitiwala kayo sa akin, ako na ang bahala sa go nyo. Paano ka mananagot ni maghatid ng damit, hindi mo magawa ng maayos? Ano kung? Subukan ng asawa ko. Siya ay isang napakahusay na fashion designer.
Anong ginagawa mo? Gawa yan ni Ginang Jian. Siniya mo na talaga. Manahimik ka. Tapos ka na. Ito ay 1 milyong halaga ng high-end couture. Ikaw at ang asawa mo, kahit magtrabaho kayo habang buhay, di nyo mababayaran yan. Pagkatapos baguhin, mayroon itong kagandahan ng pagbabago. Sa tingin ko, mas maganda ito kaysa sa orihinal na disenyo. Anong alam ng isang bodyguard sa disenyo? Ito ay gawa ng sikat na designer, si Jian Fi, Anran. Paano siya makakatalo? Mas gusto ko ang evening gown na ito. Maganda. Lubos akong nasisiyahan. Mabuti kung nagustuhan nyo. Mukhang hindi ka masaya ah. Hindi kaya, ayaw mong si Ginang Jiang ay makadalo ng maayos sa hapunan. Huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Iniis ko lang, kung hindi lang sana nagkamali si Anran sa paghatid ng damit, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Malapit na magsimula ang hapunan. Ginang Jiang, tara na po. Anran, swerte ka ngayon. Sa tingin ko, hindi lang basta-basta ang nangyari. Anmansi. Siya nga, Anran, ako na ang bahala dito. Pangako ko, hindi ka na niya guguluhin pa. huwag na. Ang problema ang pamilya ko. Ako na ang bahala. Ang pinapaimbestiga ko sa'yo, kumusta na? Magang namatay ang ina ng ginang. Ang tatay niya, hindi tao. Matagal nang may ibang pamilya sa labas. Pagkamatay ng asawa, agad nagpakasal. At hinayaan pa ang madrasta at anak nito na apihin ang ginang. Boss Su, kailangan niyo pong ipaghiganti ang ginang. Pamilyang An. Hindi ba't nilapitan niya ako dati para sa kooperasyon? Opo. Pero tinanggihan mo. Sabihin mo sa kanila, Miyerkules, alas 4 ng hapon, sa Tianyu Grand Hotel. Ako ang mag-iimita sa kanila. Sa oras na yon, asikasuhin ko sila ng maayos. Anran, anong ginagawa mo? Ang sampal nelo ay para sa paggamit mo kay Ginang Jiang para ipahamak ako. Ikaw, Ang sampal nelo ay para sa huling beses na nilagyan mong peach juice ang inumin ko. Namantik na maging sanhing anaphylactic shock. Ninanyan at suy-suy. paano mo nagawang sampalin ako? Ang pagsampal ko sa'yo. Hindi lang to 1 beses o 2 beses. Pero hindi ka talaga natututo. Ngayon, tuturuan kitang leksyon. Para malaman mo kung sino ang hindi dapat kalabanin. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Ang duhugin ka, ay kasing dali lang ng pagdurog sa langgam sa kalsada. Ikaw lang. Hindi ka kasing ganda ko. At hindi rin kasing talino. 1 buwan pa lang ako sa QR. Na-promote na agad ako bilang designer. Ikaw hanggang ngayon, Design assistant ka pa rin. mula pagkabata. Lagi kang mas mababa sa akin. Ngayon, Mas lalo kang hindi makakapantay sa akin. Gusto mo akong tapakan. Pero mula ngayon, titingala ka na lang sa akin. Hindi lang dahil, pangit at bobo ka. Kundi dahil, anak kang kabit, lagi kang mas mababa sa akin. Binabalaan kita, kung maglakas loob ka pang guluhin, ako at ang mga anak ko, papatayin kita. ang lalim naman ng pagmamahalan ng mag-ina. Kung malalaman lang ng kunay mong mga anak na may iba ka ng anak, gaano kaya sila kalungkot? Anong sabi mo? Ama ang narinig mo. Buhay pa ang mga anak mo. Nasaan sila? Matagal ko na silang naibenta. Ngayon, siguro naghihirap na sila sa kung saang bundok. Anran, hinding-hindi mo sila mahahanap. Xiao Tzu, anong nangyari sa'yo? Sino ang gumawa niyan sa'yo? Si Anran, sinaktan niya ulit ako, at sinabi pa niyang patayin niya ako. Ang babaeng yan. Ann Goping. Patay ka ba? Ang anak mo, binugbog na ng ganyan. Xiao, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa kanya. Bakit? Paano mo siya babalikan? Kung takot sila sa'yo, mabubugbog pa ba ang anak mo? Ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Jiangcheng,
ang assistant ni Ho Sichuan, kinausap ako. Sabi bukas, iniimbitahan niya tayong kumain. Kapag nakakapit tayo sa pamilyang Huo, hindi ba natin siya kayang balikan? Xiao Tzu, magpaganda ka. Narinig ko na si Boss Hu, hindi pa kasal. Alam ko, ma, Sa pagkakataong ito, gigibain ko talaga si Anran. Kayo po ba si Boss Hu? Matagal ko na po kayong gustong makilala. Nagkamali ka. Siya ang asawa ni Anran na walang kwenta. Isang bodyguard lang. Ano? Isang bodyguard, naglakas loob kang umupo sa mesa. Hindi ka ba marunong ng asal? Sige, linisin mo ang ala. Ilang libong piso lang yan. Kaya mo ring ipakita. yung mabahong bodyguard na yon, sino ba ang minamaliit mo? Kaibigan kami ni Boss Hu. Ma, huwag kang makipag-away sa mga hamak na tao. Kapag nakasal na ako kay Boss Hu, papatulugin ko silang lahat sa kalsada. Seg. Gusto kong makita, paano mo ako patutulugin sa kalsada? Assistant Fu, nandito ka na. Nasaan si Boss Hu? Boss Hu? Siya si Boss Hu. Magkakilala ulit tayo. Huo Sichuan. Asawa ni Anran. Patawad, Boss Hu. Dati, hindi namin kayo nakilala. Marami kaming nagawang mali sa inyo. Pakiusap, huwag nyo kaming patulan. Pwede niyo akong apihin. Pero hindi niyo dapat inapi si Anran. Boss Hu, nagkakamali kayo. Si Anran ang laging umaapi kay Xiao Tzu. Tingnan nyo ang league niya. May pasa pa rin hanggang ngayon. Paano ko nakita mismo na siya ang nag-frame kay Anran sa harap ng kliyente? Boss Hu, patawad, nagkamali ako. Wala na. Isang kaumanhin lang, tapos na. Kailangan ko pa ba kayong kuruan kung paano humingi ng tawad? Boss Hu. Dadalhin ko si Mansue para personal na humingi ng tawad kay Anran at magbibigay kami ng kaukulang kompensasyon. Paalisin ko na siya agad sa trabaho. Hinding-hindi na niya guguluhin si Anran, pangako. Sumpa ko. Hindi sapat. Gusto kong ang pamilya ninyo ay tuluyang mawala sa lungsod ng Jiangcheng. Boss Hu, huwag niyo na po kaming pansinin. Patawarin niyo na po kami. Nasa Jiangcheng pa po ang kumpanya ko. Huwag kang mag-alala. Wala na ang kumpanya mo. Ngayon, ang buong pamilya ninyo ay pwede nang matulog sa kalsada. Oh, may isa pa akong bagay. Kung malaman kong may sinuman sa inyo ang nagbunyag ng aking pagkatao, kahit sino pa ang nagsabi, isipin kong kayo ang may gawa. Sa oras na yon, hindi na lang basta pagtulog sa kalsada ang mangyayari. Boss Hu, alam ko na po ang pagkakamali ko. Hindi na namin yan ulitin. Bigyan mo pa kami ng isa pang pagkakataon. Boss Hu. May nangyari. Gusto kitang makita. Si Anran, nakahanap siya ng kakampi. Bangkarote na ang pamilyang An. Pakiusap, tulungan mo ako. Anran, anong kakampi ang makukuha niya? Pinakasalan niya ang si ng Huo Corporation. Si Huo Sichuan. Ano? Paano sila nagkasama? Paano kung malaman ni Anran na payo ang dumukot sa anak niya at sabihin niya kay Boss Hu? Manahimik ka. Isipin mo na lang na patay na ang bata. Sabihin mo kay An Guuping. Wala ni isa sa inyo ang pwedeng magbanggit ng kahit isang salita. Pero nasabi ko na, alam na ni Anran na buhay pa ang anak niya. Anong gagawin natin? Bobo ka talaga. Hindi ko sinasadya. Tulungan mo ako. Tinulungan mo ang pamilya namin noon. Pakiusap, tulungan mo ulit ako ngayon. Huwag. Patahimikin mo siya. At pati na rin si An Guuping. Ayusin mo na rin ang iba pa. Nurse Hao. 5 taon na ang nakalipas. Ikaw ang nagpaanak sa akin ng kambal. Naalala mo pa ba? Naalala kita. Pagkagising ko, wala na ang mga bata. Sabing doktor, namatay daw sila dahil sa amniotic fluid infection. Hindi na nailigtas. Amniotic fluid infection? Naala ko ang mga bata. Napakalusog nila ng ilabas. Walang sintomas ng impeksyon. Sigurado ka ba?
Ang birthmark ng bata ay napaka-espesyal. Naalala ko ng malinaw. Naalala mo pa ba? Pagkatapos, sino ang nag-alaga sa mga anak ko? At sino ang doktor na nagligtas sa anak ko? Hindi ko na alam yan. Pero sa archive ng ospital, dapat may record sila noon. Pwede mong tingnan. Salamat. Doctor, gusto kong tingnan ang mga file ng obstetrics and gynecology. Noong Abril 26, 2019, ang pangalan ng pasyente ay Yanran. Hindi na mahanap. Nasunog ang archive room noong nakarang taon. Lahat ng dokumento ay nasunog. Kung gayon, wala na bang ibang paraan para tingnan yan? May electronic file ba? Wala nang ibang records. Dapat may iba pang paraan para makita yan. Doctor, nakikiusap ako sa'yo. Napakahalaga nito sa akin. Pwede mo ba akong tulungan? Oh manhin, wala na talaga akong magagawa. Subukan mo magtanong sa Obgyn Department. Sige. Naiintindihan ko. Nalinis na ang mga file. At nagtanong na rin ako. Lahat ng medical staff. Sa Obgyn Department. Ang pinakamaaga nilang pagpasok ay 4 na taon na ang nakalipas. Wala siyang malalaman. Magaling. Sarado ang bibig. Opo, opo. Mama, nanalo akong first prize sa drawing contest. Ang premyo ay isang Polaroid camera. Ang galing-galing, babi ko. Mama, bakit ka malungkot? Okay lang si Mama. Kapag sinabi ng babae na okay lang siya, ibig sabihin hindi. Si Papa ba ang nagpagalit sa'yo? Hudeyong, anong oras na? Hindi ka pa rin umuwi. May pakialam ka pa ba sa may pamilya pa ba to? Binibigyan kita ng 10 minuto. Bumalik ka rito na may bulaklak at cake. Kung hindi, sa kalsada ka matutulog ngayong gabi. Mama, wag ka nang malungkot. Pinagalitan ko na si Papa para sa'yo. Mama, poprotektahan ka namin ni Kuya. Kami ang forever babies mo. Ang babait niyo naman. Mama, wag ka nang umiyak. Pangit kapag umiyak. Gusto ko pa ring magpa-picture kasama si Mama. Sige. Mama, wag umiyak. Magpa-picture tayo. Ako rin, magpa-picture. Tingin sa camera. Cheese! Mga anak, patawarin niyo ako. Hindi ko kayo naprotektahan noon. Pero hindi ko talaga kayo mahanap. Mrs., tingnan mo ako. Ano ang dala ko para sa'yo? Mrs., bakit ka umiiyak? May nang-away na naman ba sa'yo? O ako na naman ang nagpagalit sa'yo? Aminin ko ang kasalanan ko, tatanggapin ko ang parusa. Pwede bang huwag ka nang umiyak? Wala ako. Masaya lang ako. Bigla kong naramdaman. Ang gandang kasal natin. May pamilya. Ang sarap sa pakiramdam. Ako rin. Ang sarap magpakasal sa'yo. Ano na naman yan? Talaga bang binili mo yan? Hindi ba't sabi mo? Pinapabalik mo ako sa loob ng 10 minuto na may bulaklak at keke. Hindi ba't sabi mo? Pinapabalik mo ako sa loob ng 10 minuto. Hindi ka ba makabiling mas mura? Ang dalawang yan, siguradong daan-daang piso yan. Ito, isang bulaklak pa lang, mahigit 300 na. Pero ito ay preserved flower. Kung alagaan natin ng maayos, hindi ito malalanta kailanman. Ano? Ang asawa mo, romantic, di ba? Ang laki mong tanga. Naloko ka, hindi ganoon kamahal ang preserved flower na yan. Ibigay mo sa akin ang resibo. Ilalagay ko yan sa design ng damit ko. Para ma-reimburse ng kumpanya. Bilisan mo. Hindi ako kumuha ng resibo. Ang laki mong gastador. Gastador talaga. Asawa ko. Huwag mo nang isipin na paggitipirin mo ako. Sa totoo lang, may isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Ano yon? Ito yon. Gusto kong maligo. Sige. Si Mama ang magpapaligo sa'yo. Ano to? Hindi ba gusto mong malaman? Hindi ba gusto mong malaman kung bakit ka kinamumuhian ni Yanran? Nalaman ko na. Anong ibig mong sabihin? Ito ang disenyo ni Anran 5 taon na ang nakalipas. Naging finalist ito sa Andam Awards Fashion Awards noong taong iyon.
Pero ang gawaing ito ay inireklamo ng plagiarism. Nawala ng karapatan si Anran na manalo at pinatalsik pa sa eskwelahan, naging mansa sa mundo ang disenyo. Pero, anong kinalaman yan sa akin? Hindi naman ako ang nagreklamo sa kanya. Ikaw ang nagreklamo. Sa totoo lang, ang ex-wife mo, si Jian Fei, ang nagreklamo sa kanya gamit ang pangalan mo. Siya. Bakit niya ginawa yon? Hindi ko na alam yan. Fu. I-freeze mo agad lahat ng account na binuksan ng Hu Corporation para kay Jian Fei. Hu Corporation ay hindi na namin sasagutin ang lahat ng gastos niya. Sige, pahinga muna kayo sa ginagawa nyo. I-introduce ko sa inyo siya, ang sikat sa buong mundo na famous na designer. Si MSGN Fee siya na ang magiging project partner natin. Bigyan natin siya ng mainit na palakpakan. Ikaw ba si Anran? Kilala mo ako? Naman kilala na kita 5 taon na ang nakalipas. Pwede ka nang bumalik sa trabaho. Yung project na to gusto kong ibigay kay MSN para siya ang bahala sa lahat. Ako? Tignan mo yung kontrata. ₱300,000 ang bonus. Nakita ko na ang mga designs mo ang galing-galing. Sumali ako sa Gikisi para sa'yo. Salamat. Gagawin ko ang lahat para magawa ang pinakamagandang design. Pero yung project na to para sa mga buntis. Mas maganda kung may experience sa pagbubuntis ang designer. Ano ba ang tingin mo sa bagay na to? Sa bagay na to, hindi ko pa ito sinasabi sa iba. Sa totoo lang, 5 taon na ang nakalipas. Nagbuntis ako noon. Hindi ko inakala na sa edad mong yan, marami ka nang naranasan. Ganito na lang. Free ka ba mamaya? Gusto kong pumunta sa bahay niyo para mag-usap. Heto na ang sabaw. Ingat, minute yan. Ang dami naman nito. Gusto mo bang sa susunod na buwan, hangin na lang ang kakainin natin? Hirap ko naman makahanap. Ang big shot na nagpapahalaga sa akin. Kailangan kong bigyan magandang treatment, di ba? 300,000 lang, nabili mo na? Ako at si Nyanyan asui-sui, hindi pa nakakain ng ganito kasagana. Nga, di ba? 300,000 lang? 300,000? Nakakahiya naman sabihin yan. Magkano ba kita mo noong nakaraang buwan? Medyo mahina ang kita noong nakaraang buwan. 7 hanggang 8 milyon lang. Tanggalin mo na lang ang milyon para magkamatch. Yan. Sir, kapag kumita ng malaki si mama, araw-araw lulutuan ko kayo. O masasarap ha? Opo. Sa totoo lang, sasabihin ko sa'yo, ang totoo, ako ang... Nandyan na sila. Bubuksan ko ang pinto. Pasok po. Ipakikilala ko sa'yo. Ito ang asawa ko. Ito naman si... Nian at Sui-Sui. Matagal na tayong di nagkita. Kayo. Magkakilala? Magpapakilala ulit ako. Ako si Jian Fei. Ang tunay na ina ni Nian at Sui-Sui. Sabihin mo, ano ba talaga ang pakay mo sa paglapit kay Anran? Nagkataon lang. At saka, pinatigil mo lahat ng card ko. Kailangan ko talagang humanap ng paraan para kumita. Ang tagal na nating di nagkita, pero di ko inakala na ngayon, naging ganyan ka naka-playful. Nagko-cosplay ka pa ng pagtatago ng identity. Mas mabuti pang manahimik ka. At tanungin kita, bakit mo siniraan si Anran ng plagiarism noon? Siniraan? Nag-plagiarize talaga siya noon. At ang kinopya niya ay ang gawa ko. Kinopya ka niya. Napakatawa naman. Nakita ko na ang disenyo niya. Mas may talento siya kaysa sayo. May inspirasyon siya. Pero yung gawa niya noong buntis ako kina Nian at Sui-Sui, espesyal na dinisenyo yan para sa mga buntis. Sabi mo, hindi pa nabubuntis si Anran. Paano niya yan na disenyo? Tama na. Huwag ka nang magpaliwanag. Umalis ka na. Ayoko nang makita ka. Mula ngayon, huwag mo na rin kaming guluhin ang buhay ng pamilya namin. Sichuan. Sichuan. Alam kong mali ako noon. Hindi mo ba ako bibigyan ng isa pang pagkakataon? Magiging mabuting ina ako. Babawi ako kina Nian at Sui-Sui. Huli na ang lahat. Mula nang iwan mo ang may sakit na sina Nyanyan at Sui-Sui. Para lang makita ako, mula nang sandaling yon, hindi ka na ang ina nila. Binalaan kita. Kung magkaplano ka pa ng anumang masama para ipahamak si Anran. Sa susunod, hindi na Australia ang pupuntahan mo. Diretso ka na sa Somalia.
Makipagbalikan. Mama, mali ang intonasyon mo. Dapat sumasang-ayon. Mali nga si Mama. Mama, huwag kang mag-alala. Ayaw ni Papa sa tunay niyang nanay. Hindi siya tatakas kasama ang tunay niyang nanay. Mama, yan ay pangangaliwa, hindi pagtakas. Mama, huwag kang mag-alala. Mahirap makahanap ng palakang may 3 paa. Pero madali lang makahanap ng lalaking may 2 paa. Di, marami yan. Pwede mo naman siyang sipain agad. Pwede mo na. Pag dumating, Pwede mo sipain naman mo na siyang lang sipain siya agad pag nagkataon. Tapos hanapin natin kayo ng bagong daddy. Batang to. Sinisiraan mo na naman ako sa likod ko. Ah? Anak, huwag kang maniwala diyan sa kalokohan niya. 5 minuto lang kami nag-usap ni Jianfi. Alam kong hindi ka pa kumakain, kaya iniuwi kitang lahat ng pagkain. Ang paborito mong flour clam noodles. Tikman mo. Ano, ang pinag-usapan ninyo? Ah. Kami kasi. Gusto niyang makipagbalikan sa'yo, di ba? Hindi. Gusto lang niyang bumawi kina Nyan at Sui-Sui. Nasaan siya noon? Pinaalis ko na siya, para hindi na siya mang-istorbo sa buhay natin. Pero kahit papaano, siya pa rin ang tunay na ina ang mga bata. Kung gusto niya talagang makita ang mga bata, edi hayaan mo siyang makita sila. Ang laki naman ng puso mo, Mrs. Aano kung agawin niya ulit ang mga bata? Hindi ganoon ang mga bata, si Nyan at Sui-Sui. At saka, sigurado akong kakampi ka sa akin, di ba? Siya ay nakaraan na lang. Tayo ang pamilya. Mrs. Anong plano mo sa weekend? Sa weekend, kailangan kong tapusin ang design draft. Minamadali kasi ang project na to. Pero sa weekend, sabi ng mga bata, gusto nila. Sa weekend, pwede kaming isama ni Papa. Mama, magtrabaho ka ng mabuti. Kailangan mong makuha ang 300,000. Sui-Sui. Hindi ba sinabi ninyo na gusto ninyong samahan kayo ni na mama at papa sa kindergarten sa weekend para sa parent-child activity? Kaya nga tinanggihan ko ang project na may halagang 100,000. Nagpapakahirap si Mama para sa pamilya. Dapat suportahan natin siya. Huwag ka nang dumagdag sa gulo. Marunong ka bang magbilang? Ang nanay ay makakakuha ng 300,000. Ako, makakakuha ko ng 100,000,000. Ang pera mo ay magiging amin din sa huli. Hindi kami nang hihinayang. Bakit ka nang hihinayang? Ang kalidad ng pagtuturo sa Kate Kindergarten ay talagang mataas. Meron pa silang parent-child spring outing day ngayon. Nga. Gusto ko rin sanang ipasok ang mga anak ko sa Keith Kindergarten, pero hindi sila nakapasa. Kate? Hindi ba yan ang kindergarten ni Nyan at Sui-Sui? Supervisor, magpapaalam po ako mamayang hapon. Dapat nagpaalam ka ng maaga. Kung ganyan, absent ka ng walang paalam. Absent kung absent, alis na ako. Gusto mo to? Gusto mo ng pink? Si Chuan, nilalamig ako. Kung nilalamig ka, magsuot ka ng dami. Hindi ako hater. Bakit ka lumalapit? Papa, sabi niya bibisitahin niya kami. Pero lagi kanyang kinakausap. Kailangan mong magpakatatag, ha? ma'am. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Huwag na huwag mong ipapaalam to kay mama. Kundi, sesermonan na naman niya ako. Sana nandito si Mama. Makakain na natin ang mga prutas na pinitas natin. Pwede ba nating dalhin ang mga prutas para kay mama? Sag! Bakit di ka nagsabi na darating ka? Nakita kita doon. Kaya di na ako lumapit. Hindi madali para sa'yo ang bisitahin ang mga bata. Maaga akong inabisuhan ng tatay ng mga bata. Umaasa na ako, bilang tunay na ina, ay mas makakasama ang mga bata. Kaya di ko sinabi sa'yo. Huwag mong sisihin si Sichuan. Kung gusto mo mas makasama ang mga bata, sabihin mo lang. Di naman kita pipigilan. Kung gusto mong sirain ang relasyon namin, mag-isip kang mas matalinong paraan. Ang kasinungalingang madaling mabunyag ay masyadong mababa. CJ, kung gayon, sasabihin ko ng direkta. Akin ang mga bata. At babawin ko rin ang asawa ko. Kung kusang loob kang aalis, maaari kong isaalang-alang na bigyan ka ng malaking halaga ng pera. Sa ganoon, di mo na kailangang sumama kay Ho. Dayong at mamuhay ng mahirap. Kaya pala may iba kang motibo sa pagkuha sa akin para sa proyekto. Tama. May iba akong motibo. Pero totoo ang proyekto. Bukod pa rito, dahil sa proyektong ito, bumalik sa mundo ng disenyo. Dahil ba sa pamilya, susukuan mo ang karera mo?
Gusto ko lahat. Wala kang maagaw kahit isa. Tingnan natin. Ang bilis mo naman kumilos. 3 araw pa bago ang deadline. Sigurado ka bang di mo natitingnan? Ayon sa kontrata, naubos mo na ang 3 pagkakataong mag-revise. Huwag mo na akong guluhin sa weekend. Pupunta kami ng mga bata sa amusement park. Nagkataon naman. Sa Family Fun Day, nakipag-usap ako kina Nyan at Suisui. Nagkasundo kami na dadalhin ko sila sa Disneyland sa weekend. Sabihin mo, gusto ba nilang sumama sa'yo sa lumang amusement park, pumila ng matagal para sa murang burger? O sumama sa akin para sa Sea Access at kumain ng Michelin Star meal? Kung gusto mong suhulan ang mga anak ko, pigilan mo na yan. Di sila nadadaan sa matatamis na salita. Michelin Star Meal at Dinini, Amusement Park at Super Jumbo. Alin ang pipiliin mo? Siyempre, Disneyland at Michelin na handaan. Kailangan pa ba yan pagpilian? Patay na. Maagaw na ang mga anak ko. Patay, anong gagawin ko? Nag-alala ka bang agawin niya ang mga anak mo? O nag-alala kang agawin niya ang asawa mo? Siyempre, ang mga anak ko. Kasi, siya ang tunay na ina ng mga bata. Kung gusto niya talagang bumawi sa mga bata, paano ko siya malalabanan? Tungkol naman sa lalaking yon. Bahala na kung sino ang gusto sa kanya. A-block. Tama yan. Siya, isang lalaking kasal na ulit. Hindi siya karapat-dapat na pag-iyakan mo. Kailan mo siya sisipain? Ete, hahanapan kitang 10 male model para pagsilbihan ka. Ete, ikaw talaga ang pinakamabait. Boss Huo, si Boss Wang ng Yeda, naghihintay sa inyo sa conference room. Kakaiba. Bakit hindi ko makita ang moments ni Anran? Nakikita mo ba? Naman. Ang ginang kahapon ng hapon, nag-post pa nga ng moments. Baka naman na-block ka niya? Paano naman? Magme-message ako sa kanya. Na-block niya ako. Hindi pwede yan. Kailangan kong umuwi. Yung meeting kay Boss Wang ng Yeda. I-postpone mo. Wala na nga ang pamilya. Ano pang pag-usapan sa kontrata? Sichuan, pwede ba tayong mag-usap? Wala akong gustong pag-usapan sa'yo. Kailangan mo ba talagang maging ganito kalamig sa akin? Isang araw na mag-asawa, 100 araw na pagmamalasakit. Bukod pa, binigyan pa kita ng mag-anak na anak. Nagpapasalamat ako sa pagpanganak mo kay Nyan at Suisui. Pero wala kang pagmamahal sa kanila. Alam mo naman na nagkakasal lang tayo dahil sa mga bata. Ano pang pag-usapan natin ngayon? Saan ba may nanay na hindi nagmamahal sa anak niya? 10 buwan akong nagdala sa kanila, maraming beses akong nagsuka. Isang gabi lang na maayos ang tulog ko, hindi ko naranasan. Hindi ako makalabas kahit saan, takot akong mabangga o masaktan sila. Nung ipinanganak ko sila, sabi ng doktor sa akin, mas mabuting huwag magpakasarian. 2 beses akong nahimatay sa sakit. Para sa kanila, isinuko ko ang magandang karera. Araw-araw, ako mismo ang nag-aalaga sa kanila. Hindi mo alam ang lahat ng yan. Ang pinapansin mo lang ay yung 1 beses na nagpabaya ako. Pero 1 beses lang naman akong nagpabaya, yun lang. Taos puso akong gustong bumawi kina Nyan at Suisui. Birthday ko sa Sabado. Gusto kong kasama ko ang mga bata. Pwede mo ba akong pagbigyan sa hiling kong ito? Sige na. Mrs. Bakit mo ako ni-block sa WeChat? Ni-block mo ako sa WeChat. Hindi ko sinasadya, nadali lang. Kung ganun, i-unblock mo na ako. Mamaya na. Bakit? May plano ka ba kasama sina Nyan at Suisui?
Ngayong weekend? Weekend. Dadalhin ko si Nyanyan at Suy-Suy. Sa probinsya. Namiss na sila ng matatanda. Di ba, Nyanyan, Suy-Suy? Opo. Kailan pa yan nangyari? Bakit di mo man lang sinabi sa akin? Bibigyan ko sana ng pampalakas ang mga matatanda. Huwag na, huwag na. Ang pag-uwi namin noon ay para lang umuwi sa probinsya. Para magbigay-pugay sa mga ninuno. Medyo makaluma kasi sa amin. Hindi ka pwedeng sumama. Baka magalit ka. Kaya di ko na sinabi. Sige na nga. Ano nung inaayos mo? Wala. Ang kalat kasi sa bahay, kaya naglilinis lang ako. Sige, babalik na ko sa kwarto. Tandaan mo, ilabas mo ko ha. Ang munting siyena ay natunaw sa unang sinag ng araw. Pagkaumaga, hindi na mahanap ng prinsipe ang munting siyena. Sa halip, sa mga alon sa gilid ng barko, nakita niya lang ang isang magandang bula. Tapos na ang kwento, matulog na kayo. Papa, parang malungkot si Mama. Nalaman niya kaya na niloko natin siya? Base sa analisis ko, nasa yung mga araw si Mama na kailangan niya ng extra care. Saan mo naman nalaman yan? Bawasan mo na yung paglalaro ng phone. Magpaka ka na lang gingerte para kay Mama. Tapos himasin mo yung tiyan niya para gumaling siya. Sig. Beses alam ko, sa 15 hanggang 20 ng bawat buwan nangyayari, yan sa inyo. Malayo pa yan. Matulog na kayo. Driver, sundan mo yung kotse sa harap. Sig po, miss. Hawakan niyo po ng maigi. Miss, hindi po ito hotel. Mali po ba yung sinundan ko? Mali nga yung sinundan ko. Huwag kang mag-alala, miss. Marami pang magagandang lalaki. Maghanap ka na lang ulit. Sa totoo lang, single pa rin ako. Tama ka. Bashir, i-book mo na yung 10 lalaki na sinabi mo dati. Gagaling ako ngayong gabi. Party tayo. Miss 8, ang saya mo ngayon. Magad tayo sa wetcha? Sa susunod, ako ulit hanapin mo. Siguradong masisiyahan ka. Huwag mong saktan ang nanay ko. Wala akong kinalaman dito. Siya mismo ang nagsabing single siya. Ginang Ho, nakalimutan mo na bang kasal ka na? AMM? Huwag kang magkunwaring lasing. Yung pamasahe ko papunta rito, pwede bang bayaran mo? Umalis ka. Hoy, Sabi nila, kapag lasing ang isang tao, naninigas ang mga kasukasuan. Itaas mo ang braso niya. Hindi babagsak ang braso niya. Bakit ang dali mong maloko? Pati imbento ni Nyanyan, pinaniwalaan mo. O nga. Lahat ng sinasabi niyo, pinaniniwalaan ko. Kaya madali akong maloko. Tulad ng sinabi niyo, uwi kayo sa probinsya kasama ang lolo't lola sa weekend. Pinaniwalaan ko rin. Hindi ba? Alam mo na. Pakinggan mo, ipapaliwanag ko sa'yo. Hindi niyo kailangang magtago. Sabi ko, ayos lang sa akin na bisitahin niyo siya. Dahil alam ko, palagi kayong kakampi sa akin. Hindi kayo agawin niya. Pero bakit niyo ako niloko? Anran. Ako. Halika. Makikinig kayo. Mama, hindi po namin nakita ang aming tunay na ina. Naghack lang po kaming manika para sa'yo. Bago mo kami i-block, nag-post ka sa moments mo na gusto mo ng maliit na itim na manika, di ba? Maraming beses po kaming nag-catch bago namin nakuha itong limited edition. Ako po at si Ed ang nag-catch nito. Ibig sabihin po nito, si Papa at Mama, kami ni Nyanyan at Suy-Suy, kaming apat, ay palaging magkasama at hindi maghihiwalay. Mama, hindi po namin tinawag ang tunay naming ina. Pero siya po ang laging lumalapit sa amin. Gayon po, sinabi niya sa amin. May gusto bang sumama kay mommy sa dininilan? Nag-book din ako ng Michelin dinner,
May plano na po kami ngayon. Huwag mo na po kaming sundan. Beba. Gusto ko lang po mag-hat kng manika para kay mama. Ayaw ko pong sumama sa kanya sa dinini. Ayaw ko rin pong Mechlin dinner. Hindi po namin siya kinausap. Umalis na lang po kami agad. Pero, siya pa rin ang tunay ninyong ina. Sabi niya, siya ang nagluwal sa amin. Pero pag wala si Papa, hindi siya ngumingiti sa amin. Hindi rin niya kami niyayakap. Hindi rin siya nagkukwento sa amin bago matulog. Hindi mo kami ipinanganak, pero ngumingiti ka sa amin, niyayakap mo kami, at nagkukwento ka pa sa amin bago matulog. Sana ikaw na lang ang tunay naming nanay. Kahit na, hindi ko kayo ipinanganak. Pero, mamahalin ko kayo na parang tunay kong mga anak. Pinagluto kita ng pear soup para mawala ang hangover mo. Anran, hindi ang dugo ang bumubuo ng pamilya, kundi ang pagmamahalan. Ma'am, Anran, alam kong madalas kitang inis. Kaya, naghanda ko ng regalo para sa'yo. ikaw na naman. Nagwaldas ng pera. Hindi ah. Binili ko to sa bangketa. Mura lang. 20 piso. Sige. Isuot mo na sa akin. Mrs. Ang ganda mo. Ang laki mong sinungaling. Seryoso ako. Ang ganda mo talaga. Hindi yan ang pinag-usapan. Hindi naman mahal ang kwintas na yan. Hindi rin ang kwintas ang pinag-usapan. Nagtago kayo sa akin. Sabi niyo pupunta kayo sa lolo't lola. Pero naglaro lang pala kayong claw machine? Hindi naman sa ganun. Para lang yan sa sorpresa ko sa'yo. Ayokong ganyang sorpresa. Ang pinakaayaw ko ay ang panloloko. Hudayong, ayokong mga bulaklak, ayokong mga diamante, at ayoko ring matatamis na salita. Gusto ko lang isang tapat na kasal. Pag niloko mo pa ako ulit, hihiwalayan kita. Hello? Anran, pwede ka bang pumunta sa Chanyu Grand Hotel mamayang gabi? May mahalaga akong bagay na gusto kong sabihin sa iyo ng personal. Sige. Bakit ka nandito? Ang laki ng gastos niya sa iyo. Kwintas na nagkakahalaga ng 10 milyon, ibinigay lang niya ng ganon-ganon lang. Anong ibig mong sabihin? Ito ang Austrian Royal Diamond Necklace na kakabili lang sa Christie's. Nagkakahalaga ng 20 milyon. Ang bagay na yan, ako na ang magtatanong. Huwag mo nang alalahanin. Hindi mo nga alam ang pangalan niya, paano mo malalaman ang totoo? At saka, hindi siya si Hudayong. Siya si Ho Sichuan. Hu Sichuan? Si Ho Sichuan ay napaka-low profile. Hindi siya tumatanggap ng mga panayam. Kaya maraming tao ang hindi pa nakakakita sa tunay niyang mukha. Hindi ko akalain na pati ikaw na asawa niya ay tinatago niya rin. At sinanyan at suy-suy. Alam na nila ang lahat. Ang pagkatao ng kanilang ama. Pero hindi nila sinabi sa iyo. Sabi mo, napakabuti mo sa kanila, pero iniiwasan ka pa rin nila. Siya yon. Para i-report ako sa plagiarism. Sinira niya ang career ko sa desing, di ba? Ang bagay na iyon ba? Noong bagong kasal kami, ginawa niya iyon para pasayahin ako. Kaya niya ginawa iyon. Hindi ko alam na madadamay ka. Anran. Sa totoo lang, hindi ako si Hudayong. Ako ang C ng Ho Corporation. Ho Sichuan. Sa simula, totoo, nag-iingat ako sa'yo. Kasi dati, kinidnap ang mga bata. Kailangan kong maging maingat. Pero sa paglipas ng panahon, nalaman ko na hindi ka pala ganoong klase ng tao. Maatag ka, optimistic ka, at napakabuti mo sa mga bata. Hindi ko namalayan, nahulog na ang loob ko sa'yo. Gusto ko na sanang magtapat sa'yo noon pa. Pero sinabi mo na ayaw mo kay Ho Sichuan. Kaya natakot ako. Natakot akong iwan mo ako. Anran, pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon?
Anran, dumating ka. Upo ka. Pinapunta kita rito para sabihin. Maghiwalay na tayo. Bakit? Bakit pa tatanungin? Hu si Kyuan. Boss Hu, Anran, ako. 6 hanggang 7,000 ang sahod ko kada buwan. Isang bodyguard ng si, walang kotse, walang bahay. Ang nanay ay yaya, ang tatay ay kusinero. Hu si Kyuan. Ang laking kasinungaling ang ginawa mo. Ang hirap siguro niyan para sa'yo. Ganoon ka ba katakot? Nakunin ko ang pera mo? Anran, hindi ako. Hindi niyo ako kailanman. Itinuring na pamilya. Lahat ng sinabi niyo sa akin ay puro kasinungalingan. Hindi ka namin niloko. Si Sui Sui at Nyan ay itinuturing ka talagang nanay. At mahal na mahal din kita. Gusto kong makasama ka. Hanggang sa pagtanda. Mahal mo ako? Para lang mapaligaya ang asawa mo. Sinira mo agad ang reputasyon ko. Ginawa mo akong mansa sa mundong disenyo. Tapos sasabihin mo mahal mo ako? Ang bagay na yan, wala talaga akong alam diyan. Ang ako. Puro ka kasinungalingan. Paano ako maniniwala sa'yo? Tama ang iniisip mo. Nilapitan kita, para lang sa pera mo. Ihanda mo ang kalahating yaman mo. Maghiwalay na tayo. Anran. Asawa ko, Anran. Sinasabi ko sa'yo, ibibigay ko sa'yo ang lahat ng ari-arian. Pero hindi ako makikipaghiwalay. Wala akong pakialam. Kapag naghiwalay tayong 6 na buwan, pwede na akong mag-file ng divorce ng mag-isa. Ang bagahe, handa na. Madilim na sa labas. Delikado kung mag-isa ka. Hindi kita papayagang umalis. Sinong nagsabing alis ako? Ito ang bagahe mo. Ha? Mama, patawarin mo na si Papa. Alam niyang nagkamali siya. Mama, ayaw namin mahiwalay kay Papa. Kung ganun, sumama na lang kayo sa kanya. Mama, nagkamali ang matatanda, pero inosente ang mga bata. Kung may parusahan, si Papa na lang. Ayaw mo kay Papa. Kung ganun, paalisin mo na lang si Papa at iwanan ang mga anak. Kung pinarusahan mo si Papa, hindi mo na kami pwedeng parusahan, di ba? Nyan, Sui Sui. Ayaw niyo bang sumama kay Papa? Hindi na ba kayo naawa kay Papa? Basta maayos si Mama, maliwanag ang araw sa bahay. Kung nasaan si Mama, doon ang tahanan. Kahit wala si Papa, okay lang. Nyan, Sui Sui. Sige na. Matulog na kayo agad. May pasok pa kayo bukas. Kung ganun, hindi na rin ako alis, di ba? Hello, property management ba to? May estranghero sa bahay ko, ayaw umalis. Pakiasikaso naman po. Ho Nyan. Sige na, alis na. Matulog na. Mama, sa tingin ko, hindi maganda ang apelidong Huo. Simula ngayon, An na rin ang apelido ko. Tatawagin akong Anyan. Sides, ako naman siyan Sui-Sui. Sige, Anyan, ang Sui-Sui. Magkukwento si Mama sa inyo tungkol sa isang single mom na nagpapalaking 2 anak. Gusto niyo ba? Matulog na kayo. Hu Deyong. Mrs., ikaw. Kayo pala. Buong araw ka na lang dito naglilinis. Ano pa bang silbi ng pagpapanggap mong Hu Dayong? Sa pagpapanggap na yan, nakuha mo si Anran. Hindi mo ba siya kayang suyuin uli? Wala nang silbi. Ayaw niya akong makita. Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Matagal ko nang sinabi sa'yo, hindi dapat nagsisinungaling. Kita mo na. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ikaw, anggalin mo na yung apron mo. Ayusin mo ang sarili mo. Nabalitaan ko, sa eskwelahan ni Anran, may ginaganap daw na charity bazaar ng mga alumni. Nandoon din si Anran. Kung pupunta ka ngayon, aabot ka pa. Pupunta ako para lang pirmahan ang divorce papers. Hindi ako pupunta. Ikaw talagang bata ka. Ikaw talagang bata ka. Aray! Anran! Ikaw na pinatalsik sa eskwelahan, may mukha ka pa rin pumunta rito? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Ang pagpasok mo noon, binayaran lang ang pera. Lagi kang bagsak sa mga pagsusulit. Kung hindi dahil sa tatay mo, nagdonate ang building sa eskwelahan. Ikaw hanggang ngayon, hindi ka pa rin graduate, di ba? Sino ba ang hindi nakakaalam sa panggagaya mo noon? Oh, dumating ka para makakuha ng koneksyon, di ba? Huwag kang mangarap. Hindi ako nang gaya. Ang malinis ay malinis. Ikaw naman, ang graduation project mo noong ika-4 na taon. Kinopya mo ang Valentino.
Kinopya mo ang Margiela. Sa tingin ko, ang pangalan mo lang. Ang ikaw mismo ang nag-isip, di ba? Matigas lang ang dila mo. Mamaya, pag walang bumili sa mga basura mong disenyo, tingnan natin kung paano ka pa magmamayabang. Miss Anne, hindi ko inakala na nandito ka rin. Narinig ko na magdidiborsyo ka na. O nga, ang mga bagay na ayaw ko, pwede mo nang kunin. Ang mga designer na lalahok sa charity auction na ito pakiakyat sa entablado. Ang unang item para sa auction ngayon ay ang item no 3. Naka-display na sa iPad. Malaya kayong mag-bid. 200,000, 300,000. 500,000. 800,000. Binabati namin ang ginoong ito sa halagang 800,000 ang nagwagi sa item number 3. Ito ay mula sa gawang designer na si King King. Ang susunod na auction ay ang item number 7 mula kay Anran. Yan ang mangyayari sa mga mangungopya. Anran, pinapayuhan kitang bumaba na lang. Para di ka na mapahiya. Wala bang magbibid? Ang gawa bang ito ngayon ay hindi mabebenta? 100,000,000. Si Boss Ho, bakit siya nandito? 100,000,000 unang tawag. 100,000,000 ikalawang tawag. 100,000,000 ikatlong tawag. Binabati namin si Boss Huo sa pagkakapanalo sa item number 7. At binabati rin namin si Anran. Ang iyong gawa ay naibenta sa pinakamataas na presyo ngayon. Boss Huo, bakit po kayo gumastos ng malaki para bilhin ang gawa na ito? Ang dahilan kung bakit ako gumastos ng 100,000,000 para bilhin ang evening gown na ito ay dahil si Anran ang sa tingin ko ang pinakamahusay na fashion designer. Boss Huo, kinopya niya ang gawa ng asawa niyo, di ba? Ang issue ng plagiarism ay pawang kasinungalingan. Ito ay isang malaking kagakamali sa trabaho ng Ho Corporation. Dito, kay Binibining Anran, sa hindi makatarungang paratang na dinanas niya sa loob ng maraming kaon, ay taos puso kaming humihingi ng paumanhin. Bukod pa rito, ang Ho Corporation ay patuloy na susuporta sa mga disenyo at likha ni Binibining Ann, at maglalaan kami ng 100,000,000 pondo para magtatag ng scholarship upang suportahan ang mga paaralan sa paglinang ng mas maraming talento sa disenyo. Ang issue ng plagiarism. Sisiguraduhin kong imbestigahan ito mula simula hanggang dulo. Asawa ko, tinahanga ba kita kanina? Pwede ka pa ring magbago ng isip tungkol sa diborsyo. May oras pa. Tuwang-tuwa ka, no? Akala mo, hero ka na naman? Hindi mo ba naisip? Kung di dahil sa'yo. Ngayon, 5 taon na ang nakalipas. Maghihintay ako ng may takot sa action na may ibang magliligtas sa akin? Tama ka. Gusto ko si Hu Deong. Pero ikaw si Hu Sikyuan. Anran, Bitawan mo ko. Saan ka nasaktan? Huwag kang makialam. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Bibilang akong 3. Bitawan mo ako. Pag di mo ko binitawan, isasakdal kita sa pambabastos. sumigaw ka pa. May daan-daang paraan ako para patahimikin ka. Anong ginagawa mo? Huwag kang gumalaw. Namamaga. Kukunin ko lang ang yelo para mawala ang kamamaga. Walang yelo sa bahay. Bibili ako para sa'yo. Hindi ako nakabili ng yelo, pero sapat na siguro ang ispo. Sabi mo, gusto mo si Ho Deong. Ayaw mo kay Ho Sikyuan. Kung gayon, handa akong maging si Ho Dayong. Maging isang bodyguard na may sweldong 7 o 8,000 sa isang buwan. Sa inupahan nating bahay, maggitipid, at bubuuin ang ating simpleng buhay. Ibaba mo ang masasarap na pagkain. Para sa mga bata, sa pansit ko na may sabaw, dagdagan mo ng 1 piyasong karne. Bibilhan kita ng bulakla at regalo. Pagsasabihan mo ako na nag-aaksaya ako ng pera. Mag-aaway tayo, pero ang mga bata, kakampi mo sila, tutulungan ka nilang apihin ako.
Anran, hindi ko maisip ang buhay nang wala ka. Pwede bang huwag na tayong maghiwalay? Ako ang magiging huwodayong mo. Pangako ko, gagawin ko. Hindi naman siguro. Ayaw na rin ng Diyos na bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Siguro. Ang ilaw ay sira na naman. Anran. Papalitan ko ang ilaw. Huwag muna. Ikaw, pinatawad mo na ako. Huwag kang magsalita. Anong nangyari kay kuya? Ete, magiging at ka na. Anran, ito ang aming regalo sa iyo. Ito masyadong mahalaga. Hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo na. Ito ang kalooban ni na mama at papa. Niloko kita noon. Ito ang kanilang pambawi sa iyo. Sisiksuan ng pamilya namin, may mga kapintasan, at pangalawang kasal pa. Marami ring masasamang ugali. Kaya, bukod sa pera, wala na siyang ibang maipagmamalaki. Dati kasi, nagbanggap na mahirap ang suwail na anak na yan. Kayo lang ang nagpakasal, walang kasal. Talagang naapi ka. Ngayon, naggasya kami na bigyan kayo ng century wedding. Opo. Kaya, kailan ka ba libre? Para makilala namin ang iyong ama't ina. Matagal na po akong walang ugnayan sa kanila. Ayos lang. Simula ngayon, kami na ang iyong tunay na magulang. Tatay, Nanay, ako. asawa ko. Ay, Ayon sa ulat, Ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Jiangcheng, si Hu Sichuan, at si Ginang Anran. Ay ikakasal ngayong buwan. sa Tainyu Grand Hotel. Gaganapin ang kasal ng siglo. Bakit naman ang ganda ng buhay niyo? Samantalang kami, sinira niyo ang buhay namin. Kaya huwag ka ring umasang magiging masaya ka. Ang kasal ng siglo na inihanda ni Boss Huo para sa inyo, sobrang romantiko talaga. Binibining Anran. Ngayon, hindi lang kayo ang pinakamaganda sa lungsod ng Jiangcheng, kundi kayo rin ang pinakamasaya sa buong lungsod ng Jiangcheng. Salamat. Dumating na si Mama. Mama, Mama, ang ganda-ganda niyo po. Mama, wag na po kayong magpakasal kay Papa. Sa akin na lang po kayo magpakasal. Honyan yan. Ngayon ang mahalagang araw ng pamilya natin. Huwag kang magulo. May gusto akong sabihin. Sa inyo. Anran, Niyan, suy-suy. Lumabas muna kayo at maglaro. Anong ginagawa mo rito? Hindi kita inimbita. Umalis ka. mas mabuting maging magalang ka sa akin. May hawak akong sikreto mo. Kung ayaw mong malaman ni Boss Hu ang mga kalokohan mo, ibigay mo sa akin ang 30 milyong yuan. Hindi ba tinapalis ko na ang buong pamilya mo sa lungsod ng Jiangcheng? Mukhang hindi pa sapat ang parusa. Papasukin. Boss Hu, para sa ikabubuti mo lang to. Si Anran, hindi siya disente. 5 taon na ang nakalipas, pinainom siya ng gamot ng isang lalaki. At nabuntis siya ng kambal. Kung hindi ka naniniwala, may video ako rito bilang ebidensya. Tama. 5 taon na ang nakalipas. Nagkaanak akong kambal. Pagkapanganak pa lang nila, kinuha na sila at ipinagbili. Kung may pakialam ka. Kailan nangyari? Saan nangyari? Hulyo 7 sa Hilton Hotel. Malinaw na malinaw ang kuha ko rito. Boss Hu, ang babaeng to hindi disente. Huwag na huwag mo siyang pakasalan. Ikaw pala. Ang galing. Ikaw nga. Paano kung sabihin kong ako ang lalaking yon? Paano mangyayari yon? Hindi ka paalis. Anran,
Sa totoo lang, 5 taon na ang nakalipas, pinainom din ako ng gamot. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Nakipagtalik sa isang babae, sabi ni John Fee siya yon. Pero ikaw pala. Ikaw yung taong yon. Kung gayon, ang mga anak ko, Ninanakaw ni John Fee ang mga anak mo. Ikaw ang kanilang tunay na ina. Mama, may birthmark kayo sa likod ng tenga. Naisip ko na noon. Pero hindi ko magawang isipin. Mama, ikaw ba ang tunay kong mama? Sa wakas, nahanap ko na kayo. Ngayon, ang pamilya natin ay sa wakas nagkasama-sama na. Mga ginagalang na panauhin, Gayon ay malugod nating tinatanggap ang ating magandang nobya. Naku. Nasaan si Honyan yan? naku, Nasaan ang singsing? Pwede mo ba akong pakasalan? Magandang Ang cute mo naman. Ilang taon ka na? Honyan yan. Huwag kang magulo. Ibigay mo sa akin ang singsing. Honyan yan. Kung hindi kita papaluin ngayon, magkapalit ako ng apelyido. Hu Dayong, huwag mong saktan ang bata.